pag-uusapan natin ngayon, ito po, sumagot na po si Sara Duterte, VP Sara Duterte, dito po sa isinampang kaso o isinampang petisyon ng mga dilawan. No? Mga dilawan po to't kakamping. Gusto ko pong iparinig sa inyo muli. Alam ko narinig nyo na to. Pero gusto ko pong ulit-ulitin. Yung pong sinabi ni VP Sara. Ako po hindi nananawa eh. Napakasarap pong pakinggan ng sinasabi. Malumanay po si VP Sara habang sinasabi niya to. Siyempre, dahil tayo po ay primitibo, pasensya na kayo. Vice President, pakinggan lang po natin ng konti, Assalamualaikum. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Malugod po namin tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Ngayon naman, tutukan natin ang mahirap na tungkulin sa pagpapataas ng antas ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa at pagprotekta sa ating mga mag-aaral at mga kawani ng Department of Education mula sa lahat ng uri ng banta at pang-aabuso. Napakahalagang pagtuunan din natin ng pansin ang pagtugon ng mga mahalagang isyu ukol sa presyo ng mga bilihin na nakakaapekto sa ating mga mag-aaral at kanilang mga pamilya. Syukran. Okay, may gusto po ako, baka hindi nyo po na ito po ini-ignore po to ng ng mga media. Ito pong bandang huli, no. Maganda po to sinabi ni VP Sara. Kung po sa wini-welcome niya, no, yung pagsasampa sa Supreme Court. Ito po, pakinggan uli natin. Napakahalagang pagtuunan din natin ng pansin ang pagtugon ng mga mahalagang isyu ukol sa presyo ng mga bilihin na nakakaapekto sa ating mga mag-aaral at kanilang mga pamilya. Syukran. Okay, meron po tayong may magandang hinaharap dyan, no? Papaliwanag ko po yan mamaya. Na-ignore po ng media yan, pero paliwanag po natin yung meaning niyan. Bago yan, thank you very much muna. Maraming salamat muna maraming salamat po muna kay 818 na nagbigay sa atin ng $9.99 na pangkape. Okay. Pag-usapan po natin yung sinabi ni VP Sara. Una po, sinabi niya po na welcome, no? Welcome niya. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usaping ito. Alam po ninyo, pumabor man kay VP Sara o hindi, no? Ito pong hatol ng Korte Suprema. Ano lang po natin, ilinaw lang po natin kung ano po yung hiniling nila sa Korte Suprema. Ang hinihiling po nila, hindi po yung kasuhan si Sara Duterte sa paglabag. Wala pong ganun. No? Ang hinihiling po nila ay ideklara na illegal o unconstitutional yung pong 2022 confidential fund. Tandaan po natin hindi po yung confidential fund ngayon, 2023. Hindi po yung mga nagdaang confidential fund. Kasi legal po yun . Ang sinasabi po nila, confidential fund, yung 125 million, yun lang po yung sinampa nila, no? So malinaw po sa atin yan, Ibig sabihin, sa lahat ng ingay sa confidential fund, isa lang po yung may nakita silang pwedeng ikaso. So yung iba, paninira lang, no? Kasi walang kinaso . So ito pong kinaso nila, tungkol po dun sa humingi si VP Sara ng 125 at binigyan naman. Okay. Welcome kay Inday Sara kasi magkakaroon na po ng closure.
Bakit ko sinabi na palpak, no? Palpak tong pagsasampa nila Barry Gutierrez. Hindi nyo ba napunay yung mga main na karakter? Yung mga umatake ng 125? Si Castro, yung mga congressman, kasama na si Kimbo, maski si Speaker, at saka si Risa Ontiveros, hindi po nila kasama sa pagsasampa ng kaso. Bakit po palpak? Kasi dapat yan hanggang 2028 nila yan eh. Di ba? Kaya palpak yung ginawa nila Barry tsaka nung asawa ni Winnie Monsod tsaka ni Magno. Nawalan sila ng ipambibira kay BP Sara. Matalo at manalo, no? Matalo at manalo sila, tapos na yung kaso. Kasi parang sinabi lang doon, pag dineklara man niya ng Supreme Court, hindi po pwedeng sabihin na Supreme Court na isoli. Kasi paano mo isusoli yun? Nagastos na. Hindi natin alam kung ano yung, baka sabihin nyo, pinangungunahan natin yung Supreme Court. Pero negative or positive, tapos na po yung issue na yan. Kasi sabihin man nila, ang sasabihin lang na, di ba kinasuhan nyo na yan? Tapos na yung confidential fund. Yung kaisa-isa po nila na pwedeng ipambira kay Sara Duterte, no? Tatapusin nila Barry. Mahina ko kote. Di ba? Kaya nga hindi sinasampahan ng kaso. Dahil gustong palakihin, palalain, hanggang makarating sa 2025, 2028. Hindi nag-iisip sila Barry. Mga tapat sa bureau, gusto nila talaga Hindi nila alam, gustong gamitin to ng makabayan. Kaya pasalamat po tayo kala Barry. Dahil gusto na nilang tapusin. Matatahimik na. Di ba? Matatahimik na Mga bobo ang oposisyon Wala tayong magagawa. Hindi na pala. Huwag natin sabing bobo ang oposisyon. Baka anytime maging oposisyon tayo. Mahirap magsabi ng totoo ng tapos. Dapat hindi tayo magsasabi ng tapos. Mamaya sabihin natin bobo oposisyon, yung pala. Ilang araw na lang. Ano po yung yung kinakalimutan ng media. Anong kinakalimutan ng media? Ang kinakalimutan ng media ito. Yung huling bahagi ng sinabi ni BP Sara. Ang importante, ulitin ko lang, nakalimutan ko Yung sa akin lang, hindi nyo maririnig. Mag-aaral at kanilang mga pamilya. Syukran. Na nakaka-apekto sa ating mga ang pagtugon ng mga mahalagang issue ukol sa presyo ng mga bilihin. Ayun. Ang dapat natin pagtuunan, tandaan nyo ang dapat natin pagtuunan, yung pagtugon sa presyo ng bilihin. Naglalatag na po si Sara Duterte. Di ba? Sinasabi niya to sa taong bayan, hindi okay na yan. Mabuti ang ginawa nila Barry at saka ni Christian Monsod. No? Pero ang dapat natin pagtuunan ngayon, presyo ng bilihin. Kinokorek na. Dinadala na tayo ng mga magagaling na Duterte sa tamang dapat isipin ng taong bayan. Oo nga naman. Di ba? Tama po yun. Hindi nyo na po pag-iisipan si Sara Duterte tungkol sa confidential fund. Kinasuhan Hihintayin na lang natin yung sagot ng korte. Wala na tayong magagawa dyan. Supreme Court na yan. Ano man, ang sabihin ng Supreme Court, tapos na yung kaso na yan. Tapos na, binigay nyo na sa korte. Eto ngayon, ang dapat daw tugunan ng lahat. Hindi nga sinabing, pero ang kahulugan dyan ni BP Sara,
manahimik na kayong lahat sa pamumulitika. Lahat ng pinuno ng bayan, dapat pag-isipan nyo, paano ibababa ang presyo. Yan dapat ang usapin. Paano nyo ibababa yung mataas na presyo ng bilihin? Kunti-unti na. Ito si Tatay Digong, ang sinasabi niya, ilabas nyo yung mga resibo, paano nyo ginastos yung inyong extraordinary, extra strength, super strength, extra Milky Way na pondo, no? Ito naman si BP Sara, presyo ng bilihin. Alam nyo na, di ba? Okay. Kaya, napabuti pa po, kala nyo mga dilawan, tanga talaga. Ang dilawan at kakamping talaga. Siguro galit na galit yung mga Makabayan Black at saka yung mga tropa ni Tambi. No? Imbis na may issue pa sila, mawawala na sila ng issue. Ayan po. Yan po ang real talk natin. No? Malapit na po matapos yung issue ng confidential fund. Ang binubuksan ni Inday Sara Duterte, presyo ng bilihin. Mag-focus tayong lahat, mamamayang Pilipino. Ang presyo ng bilihin dapat ang iniintindi, hindi ang politikahin ng mga Duterte. Kung kayo'y totoong naglilingkod, problemahin nyo yung presyo ng bilihin. Hindi yung mga Duterte pinoproblema nyo. Kinasuhan na yung tatay, kinasuhan na yung anak. Presyo ng bilihin tayo. Kung talagang magaling kayong mamuno, intindihin nyo yan.